Okay, so in this video, ang didiscuss naman natin ay tungkol sa solving problems involving properties of parallelograms. So yung nakaraan, diniscuss na natin ang iba't ibang properties ng parallelograms. Ngayon naman, i-apply na natin yan sa iba't ibang problems. So dito sa ating unang problem, ang sabi, in a parallelogram ABCD, if AB is equal to 3y plus 3 and DC is equal to y plus 13, how long is AB? So tingnan muna natin dito sa ating given illustration, or kung wala pa mang illustration yung given problem, illustrate natin para mas makita natin ng maayos. Okay? So dito nagawa na natin ang illustration. We have parallelogram ABCD. At ang sabi dito, AB is equal to 3y plus 3. Ito yon. So, AB is equal to 3y plus 3. Tapos, yung isa pang given, DC, ito siya. That is y plus 13. So, ano bang meron sa dalawang sides na ito? They are opposite sides, magkatapat. Okay? So, ano yung property na pwede natin i-apply dito sa ating given problem? The property is, the opposite sides are congruent sa isang parallelogram. So, gagamitin natin yung property na yan to solve the given problem. So, since ang opposite sides ng isang parallelogram ay congruent, line segment AB is congruent sa line segment DC. Therefore, ang mga length ng mga sides na ito ay equal. Pwede na natin gamitin itong AB is equal to DC para makabuo tayo ng equation. So, anong magiging equation natin na magagamit natin to solve the given problem? So, ang gagawin natin is to substitute yung given na 3y plus 3 dito sa AB at isa-substitute din natin yung y plus 13 dito naman sa DC. So, ang AB ay magiging 3y plus 3. That is equal to yung DC magiging y plus 13. So, ang una nating goal dito is to solve for y. So, kailangan muna nating ma-isolate yung y, and then after that, gagamitin nating pang-substitute yung makukuha nating value ng y dito sa ating given para malaman natin kung ano yung length ng AB at ng DC. So, kopyahin muna natin yung ating naging equation kanina. So, we have 3y plus 3 is equal to y plus 13. Pero since ang given natin ay parehong may variable na y sa magkabilang side, pili ka lang dyan kung saan mo gustong i-isolate yung y. Sa left side ba or sa right side? So, dito sa ating discussion, dito na lang sa left side natin i-isolate yung y. Ano? So, tignan muna natin itong left side. Kailangan muna natin ditong maalis yung ini-add na 3 dito sa 3y. Okay? So, paano natin gagawin yon? Gagamit tayo ng APE or addition property of equality. Okay? So, ano kaya yung i-add natin para ma-eliminate natin yung positive 3? Ano bang additive inverse ng positive 3? We have negative 3. So, mag-a-add tayo ng negative 3 sa parehong sides ng equation. So, ito na ang kalalabasan. So, dumiretso na tayo sa pagsusubtract ng 3 sa parehong side ng equation. Kasi same lang naman yung kapag nag-add ka ng negative 3 sa parehong side or plus negative 3, that is same as minus 3. Okay? So, dito, ma-eliminate na natin yung ini-add sa 3y na 3 kasi 3 minus 3, that is 0. So, ang matitira na lang dito ay 3y. And then sa kabilang side, simplify muna natin ito, 13 minus 3, that is equal to 10. So, magkakaroon tayo dito ng y plus 10. Kinapi lang natin yung y. So, next step natin is, okay, again, kailangan sa isang side lang tayo mayroong y. At sabi natin, dito sa left side yon, ano? So, kailangan natin ma-eliminate ngayon yung y dito sa right side. So, again, ang gagawin natin is addition property of equality. Kasi nga, y plus 10 yung nandito. Ano, nag-add tayo dito. So, kailangan natin gumamit ng APE para ma-eliminate natin yung y dito sa right side. So, ano bang additive inverse ng positive y? We have negative y. So, kagaya kanina, mag-a-add lang tayo ng negative y both sides or simply mag-minus tayo ng y sa parehong side ng equation. Sa left side, meron tayong 3y minus y. And then dito naman sa right side, magkakaroon tayo ng y plus 10 minus y. So, pwede natin ilagay dito sa dulo yung minus y or kung mas gusto mo na magkalapit, pwedeng y minus y plus 10. Pwede rin naman yon. So, 3y minus y, itong y na ito ay mayroong invisible 1 na numerical coefficient. Ano? So, that is 3y minus 1y. Ito yung ibig sabihin nun. Okay? So, magkakaroon tayo ng 2y is equal to, ma-eliminate na natin dito yung y kasi ma-minus na natin yan ng y. So, that is 0, maiiwan yung positive 10. Next tayo,
Hindi pa tayo tapos dito, no? Kailangan nating matira dito sa isang side is y lamang. Okay? Since 2y yan, ibig sabihin nito, 2 times y is equal to 10. So, ano bang minultiply natin sa y? Ang minultiply sa y ay 2. Diba? So, para maging y lang, itong nasa left side ng ating equation, kailangan nating gumamit ng MPE or multiplication property of equality. Kung saan ang target natin is maging y lamang itong 2 times y. So, mag-multiply tayo ng 1/2 both sides of the equation. Okay? Or simply, magdi-divide tayo ng 2 sa parehong side ng ating equation. Kasi yun naman din ang punta nung pag-multiply ng 1/2 both sides. Diba? Magdi-divide tayo ng 2 sa parehong side ng equation. So, 2y divided by 2, ang magiging resulta ay 1y or simply y. And then 10 divided by 2, the answer is 5. Mayroon na tayong value ng y which is 5. Pero hindi pa ito yung answer natin doon sa problem. Ano? Nakakuha pa lang tayo ng pang-substitute doon sa ating mga given. So, since y is equal to 5, alamin natin kung ano yung magiging actual na sukat ng ating mga sides. Balik tayo dito sa illustration. Ang given natin sa AB ay 3y plus 3. So, papalitan natin ngayon yung y doon sa ating given ng nakuha nating value na 5. Okay? So, ang AB is equal to, okay, yung y magiging 5. So, the product of 3 and 5 plus 3. So, the product of 3 and 5 is 15 plus 3. Therefore, AB is 18. So, nasolve na natin yung ating given problem kasi ang tanong dito is how long is AB? Ano? Pero just to check, alamin din natin ang sukat ng DC. Dapat equal yung dalawa. Dapat parehong 18. Ano? Palitan natin yung y ng 5. So, 5 plus 13, that is 18. So, pareho lang yung 18 which is consistent doon sa property ng ating parallelogram. The opposite sides are congruent. So, nasolve na natin yung ating given problem. Let's have more examples sa mga susunod pang video.